ayun, tapos kubo lang. Iwan ko ba, parang kinakabahan ako. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaalagad. So sa videong ito mga kaalagad, subukan ko pong panoorin at i-react on the spot itong vlog latest na in-upload ni Inday Ugdot mga kaalagad, no? Dahil ang ating Krishna is wala pa pong upload na video ngayong araw mga kaalagad. So sa mga hindi pa po nakapanood sa vlog ni Inday Ugdot, may bago po siyang upload. Ayan, 12 hours ago. Silipin nyo po, check nyo po ang kanyang YouTube channel mga kalagad. At tara, samahan nyo ako din. Dahil try ko pong i-react on the spot kung ano yung mga ganap niya dito sa kanyang vlog mga kalagad. Tara, panoorin natin. Mabait talaga ang lahat, magkakapatid sila Krishna. Kasi pati itong bunso ba ito nila, itong mga kalagad, itong lalaki na palaging nagmamaniho ng kanilang motor. Bunso ba ito nila ni Krishna or may bunso pa mga kalagad, no? So paki-comment dyan mga kalagad, no, sa mga may alam dyan. Kasi medyo hindi ko alam kung ilang magkakapatid ito, pero alam ko na may dalawang namayapa doon sa isa sa mga rason bakit binili talaga ulit ni Krishna yung lupa, kasi nandun yung puntod. Pero hindi ko alam kung itong lalaking ito ba yung bunso nila, no? Sobrang bait, oh, tumulong talaga sa pagtabas ng mga damo. Kawawa yung bata. Tanghali na siguro ito at inaya na ni Inday Ugdot yung dalawang bata na matulog. Hindi pala talaga nawawala yung mga ganitong sistema araw-araw kapag nasa probinsya ka, no? Pero siguro iilan na lang yung gumagawa nito ba. Yung pagdating ng tanghali after mag-lunch, like alauna, is pinapatulog talaga yung mga bata. Napakaswerte natin mga kalagad kasi naabutan talaga natin ito. Naalala ko pa noon, yung lolo talaga yung medyo bumubuhay sa amin. Tapos pag tanghali na, agoy, kailangan mo talagang itigil yung paglalaro mo pag walang klase. Tapos ayun, pag tanghali patulugin ka. Tapos pag hindi ka talaga matulog, aray ko po, may katabi na ka ng tukog, yung sa niyog or kahit anong pwedeng ipalo sa'yo para lang matulog ka talaga, no? Tapos tapos anuhan pa, babantayan ka talaga kung natutulog ka. Pero kapag hindi ka talaga matulog at nagiga-iga ka lang dyan, tapos naglalaro pa rin, aroy, makakatanggap ka talaga ng isang palo, no? Napakaswerte kasi ayun, isa din yun sa rason kung bakit medyo may kalusugan tayo ngayon ba. Kasi sabi nila noon mga kalagad na kailangan daw matulog pag tanghali para mas lalo daw lumakas yung pangakatawan at madali pong tumangkad. Yun po yung kinaugalian talaga noon. So dito kay Inday Ugdot, inaya na niya itong dalawang bata mga kalagad na matulog na, magpahinga. So ay yung bata nakiusap na maglalaro pa daw siya. Wag muna. Makarelate naman tayo nito ay mga kalagad, no? Iliit pa naman yung bata kaya may duyan. Pero kami noon, kahit mga 8 years old na, 9 years old, like that, mga 10, grabe mga kalagad, yung lolo namin hindi talaga siya papayag na pagdating ng tanghali is hindi kami makatulog. Hindi talaga siya papayag. Kung saan man kami naglalaro, halimbawa kapag nasa kapitbahay kami naglalaro, talagang pupuntahan kami noon. May dala na pamalo, pero hindi masyadong pamalo talaga, yung iba na talagang hataw ng hataw, no? Parang sasaktan ka na talaga. Yung lang, pantakot sa amin ba. So pag nakita na namin na padating yung lolo namin, ayun, uuwi na agad kami. Kahit may na kami, kahit medyo malaki na, like 9 years old, 8 years old, talagang papatulogin pa talaga kami mga kalagad pagdating ng tanghali. Grabe, walang patawad pero napakasaya, sobrang grateful ko mga kalagad yung na ganito, ganun yung childhood ko ba na naranasan ko, no? Sana kayo mga kalagad ganun din, wag kayong sumabay sa kung ano man yung mga nakikita nyo ngayon sa social media. Pilitin nyo po na ganun pa rin yung ginagawa nyo noon sa mga ginagawa nila ng mga lolo natin, ng mga magulang natin. I-apply din natin ngayon sa mga bata, sa mga apo, sa mga anak natin. Huwag tayong makisabay sa mga uso-uso ngayon. Kasi alam nyo po, yung mga kabataan ngayon, like me, bigla-bigla na lang nagkakasakit kahit sobrang bata pa, no? May 20 plus na edad, inaatake ng high blood, bigla-bigla, yung mga ganon. Pero yung mga sinauna talaga, yung mga lolo natin, mga parents natin, napakahaba ng inabot ng 80 years old, 90 years old. Yung lolo ko namatay 96 years old, 95 years old ba yon? Last year lang siya namatay mga kalagad. So, di ba? Parang
para mabigyan ka ng medyo mahabang buhay ba, no? Maagapan mo yung health mo. Iba-iba, no? So, ganun mga kaalagad, huwag kayong makisabay sa uso ngayon. Ganun pa rin yung sistema na sundin nyo yung kung ano man yung mga kinagisnan nyo noon sa mga parents nyo, no? Kasi napakaganda. Iwan ko ba mga kaalagad ha, kapag ganito yung sistema nila Chris na, halimbawa nung nakaraang vlog nila na naabutan sila ng ulan, tapos nasa bundok sila, nasa tuktok, ayun, tapos kubo lang, iwan ko ba, parang kinakabahan ako, parang may trauma ba, wala naman akong karanasan na ganyan, pero sa mga balita-balita kasi, nabasa ko na, yung kidlat ba, na bigla-bigla na lang, nagpasilong lang sa sa kubo, tapos bigla-bigla silang natamaan, kasi nga, nag-cellphone sa may kubo. Kaya ako ngayon mga kaalagad, grabe, kahit kulog lang, kahit kunting kidlat lang, yung wifi kasi dito namin, nasa loob ng bahay, tapos yung bahay namin wala siyang kisame. Kumbaga pwedeng makapasok yung kidlat, kumbaga pwede siyang ma-detect ng kidlat at matamaan. Kaya ako ngayon talaga, sobrang ingat, parang natatakot talaga ako sa mga balita. Kaya kapag may kunting kulog lang kidlat, yung ino-off ko agad, tinatanggal ko agad yung wifi tapos sinasabihan ko si mother, yung mga ibang kapatid ko na mag-off ng cellphone kasi sila din mismo naman is ganun din talaga yung gawain, hindi na sila kailangan nasabihan ko kasi parang nasanay na kami na kapag ganun yung panahon, nag-off talaga kami ng cellphone tapos hindi pa kami makontento niyan kapag ma-off na, tinatabunan namin ng ilalim ng unan para hindi talaga ma-detect ng so dito ilang beses na talaga nanood ako sa vlog nila ni Chris na kapag inabutan sila ng ulan sa kanilang bukid. Like that, nung inabutan sila ng malakas na hangin at Tapos nagba-vlog sila, nagsi-cellphone. Kinakabahan ako, hindi ko napigilan na mapaisip ba na sana pag ganitong panahon mga kaalagad, mag-off sila ng cellphone kasi nasa kubo sila no? Concern lang ako. Nasa kubo sila tapos nasa tuktok pa ng bundok. Tapos sa panahon ngayon, 'di ba, sabi ni Inday Ugdot dito na hindi daw sila nagkamali sa kanilang hinala na biglang uulan kahit tanghaling tapat. Tapos sobrang init. Alam niyo naman yung panahon ngayon, summer, July, June tayo ngayon. Sobrang init, tapos pagdating ng tanghali, bigla na lang na makulimlim. Tapos ayun, babagsak na yung ulan. Tapos may halo na ulan na may anong tawag dito sa dalugdog dito Tagalog, may kulog tapos may kidlat. Yun yung mas delikado kasi sinabi ka yung sa pagkakaalam ko mga kaalagad na kapag sobrang init tapos biglang uulan, malakas daw talaga yung kidlat niyan, no? Malakas daw talaga yung kulog. So dito sana ugaliin, hindi sa iwan ko ba basta mga ganitong moment nila dito sa kanilang kubo sa bundok, parang nararamdaman ko yan, may pagkaalala ba na sana mag-off sila ng kung ano man yung gadget na dala nila, i-off nila yung mga ganito kasi hindi natin alam, marami nang nangyari talaga niyan. Iwan ko ba nung sa last year ba yon, yung sa Mindanao ba yon o sa Luzon, yung nagpasilong lang sila na tourist spot na may na dun sa tuktok ng bundok, tapos marami yon, mga estudyante pa, mga magjojowa, sumilong lang dun sa sa kubo. 'Di ba, marami yun, mga 6 yun sila na talaga namatay, natamaan lang ng kidlat. So sana ugaliin din nila ni Inday Ugdot na mga ganito na kapag umulan tapos nasa kubo sila sa tuktok lang ng bundok, ugaliin nila na mag-off ng kung ano man, lahat ng gadget na dala nila, no? Basta iwan ko lang mga kalagad, no? Iyon talaga yung mindset ko Napakabait kasi ng magulang ni Chris na, kaya siguro itong mga anak talaga nila is sobrang mababait din. So, ganun talaga yung siguro nung una pa lang, bata pa sila, ito na yung nakikita nila sa parents nila. Kaya ito yung mga kinagisnan nila at mga ugali nila ngayon na sobrang hilig din sa pagtanim-tanim sa mga gawaing bukid. Yung isipin mo yon, yung kapatid nilang lalaki na si Robert, di ba? Yung ibang kabataan ngayon nasa tambayan na, kung ano na yung ginagawa na gulo lang yung hanap. Alam niyo naman yung mga bagong tubo ngayon, no? Sa edad ni Robert, yung mga gengging na ba, yung nagra-riot. Pero si Robert, sumasabay talaga sa mga ate niya. Tinutulungan talaga niya yung mga plano ni Chris na, nandun lagi si Robert, no? Taga-maniho ng motor, yung mga kung ano yung pwede niyang ma-assist like that. Ito naman ngayon, tumutulong din sa paghagbas kahit may binayaran na sila yung isang tao doon kasama na ni Robert, Ronald daw tawag doon, yung bibigyan nila ng pera para manghagbas. Pero si Robert is nanghagbas din siya, di ba?
Para nang sa ganun is mapabilis siguro yung pag ano nila ng damo ba. Isipin mo yun mga kalagad, no? O itong batang to, halimbawa, itong batang to, 'di ba? Sinasama lagi nila ni Inday Ugdot kapag may gawin sila sa bukid, ito yung mga nakikita ng bata. So pagkalaki nitong batang to, sana hindi magbago at malaki talaga yung posibilidad na ito yung din yung mga gusto niyang gawin, nakasanayan niyang gawin, ito yung magiging hilig niya, no, ng mga gawaing bukid. Cute ng bata, oh.